May mga karanasan na talagang mahirap kalimutan, lalo na kung ito'y puno ng takot at misteryo. Sa kwentong ito, makikita natin ang isang pangyayari sa Intramuros na nagdulot ng matinding takot sa mga nakasaksi, isang sayawan na hindi mo alam kung ito'y kasiyahan o isang masamang kapalaran. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa madilim na alaala ni Wilford, kung saan ang isang kakaibang lalaki at ang kanyang mahiwagang tolda ay nagbigay ng isang nakakatakot na karanasan sa kanilang buhay. Ano ang mangyayari sa mga naiwan sa loob ng tolda? Makinig kayo hanggang dulo at alamin ang mga nakakatakot na lihim na nagkukubli sa kwentong ito. Nagmumuni-muni ako kanina ng isang nakakatakot na pangyayari mula sa nakaraan. Nakakatakot, pero mas nakakatakot yung katotohanan na ako na lang yata ang natitirang buhay na nakakaalala ng pangyayaring iyon. Yung iba kasing nakaligtas ay ayaw na pag-usapan yung nangyari. Yung iba naman ay patay na. Isa sa kanila ay si Zenaida na na-stroke at hindi na makaalala ng kahit ano. Mapagpalang kalimutan. Kilala ako ng mga listeners ng channel na ito sa pangalang Wilford. Hindi ko tunay na pangalan, pero pwede na rin. Nakatira ako sa Maynila. Noong 1998 ay nakatira din ako sa Maynila, pero noong 1998 ay wala pa akong asawa. Graphic designer ako noon sa isang advertising agency sa Makati. Noong 1998 ay may nangyari sa Intramuros na hindi ko malilimutan. Nalaman ko ito kay Thomas. Si Thomas ay yung tagapagbantay ng lumang simbahan sa Intramuros. Siya yung nagbubukas ng gate sa umaga at nagsasara sa gabi. Nung isang araw ay nasabik si Thomas. Sabi niya, may malaking tolda daw na nakatayo sa Intramuros. May lalaki daw na kakaiba ang itsura na nag-aanyaya sa mga tao na magpunta sa tolda. Sumama ako kay Thomas. Sumama na rin si Zenaida. Si Zenaida ay lokal na tindera ng mga kakanin. Pagdating namin sa Intramuros ay napakaraming tao. Nung una ay hindi ko alam kung ano ang pinapanood nila. Pero nung makalapit kami ay nakita ko yung kakaibang lalaki na sinasabi ni Thomas. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang plataporma. May hawak siyang violin, nakasuot siya ng itim na coat. Kakaiba yung buhok niya, parang yung sa mga lumang pelikula. May mga sungay din siya sa ulo, pero hindi ako sigurado kung yun ba ay sungay o kung anong klaseng buhok lang. May sungay din yung mga tenga niya, pero hindi rin ako sigurado kung sungay ba talaga yon o kung ano. May kakaiba sa itsura ng lalaking yon. Hindi siya pangkaraniwan, hindi rin siya mukhang tao, pero hindi ko rin siya maikukumpara sa kahit anong hayop na nakita ko. May talento siya sa pagsasalita. Inaanyayahan niya yung mga tao na magpunta sa malaking tolda na nasa likuran niya. Sabi niya ay may libreng sayawan daw sa loob ng tolda. Nung makita ko yung tolda, ay nagulat ako. Kasi hindi ko alam kung saan nanggaling yon. Hindi ko alam kung paano yon nakapasok sa Intramuros. Yung tolda ay parang yung mga nakikita sa mga circus. Kulay pula at puti. Nung pumasok kami sa loob, ay nagulat ako kasi mas malaki yung tolda sa loob kaysa sa labas. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Yung kisame ng tolda ay napakataas, kulay itim. Hindi ko alam kung saan nakatali yung tolda. Yung sahig ay makintab na kahoy. Ang dami ng tao sa loob pero hindi pa rin napupuno yung tolda. Nung magsimula yung kaganapan ay tumugtog yung kakaibang lalaki ng violin. Nasa mataas na plataporma siya, nakatingin sa amin habang tumutugtog. Hindi ko maipaliwanag yung tugtog na naririnig ko. Hindi ko rin maipaliwanag yung nararamdaman ko habang tumutugtog siya. Parang may nagsasabi sa akin na sumayaw ako. Hindi ko mapigilan yung mga paa ko. Sinubukan kong pigilan yung sarili ko, pero hindi ko kaya. Nung bumigay ako ay sumayaw ako ng sumayaw. Hindi ko na naisip na tumigil. Sumasayaw ako kasama si Tomas. Sumasayaw kami ng parang mga baliw. Nakita ko rin na sumasayaw si Zenaida.
pati yung ibang mga tao na nasa loob ng tolda ay sumasayaw din. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming sumayaw. Basta ang alam ko ay halos hindi na ako makatayo sa sobrang pagod. Pero tuloy pa rin ako ng tuloy. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Nung una ay sumasayaw pa ako ng maayos. Pero nung tumagal ay wala na akong pakialam sa itsura ko. Basta sumasayaw ako, yung mga paa ko ay namamagana. Yung mga binti ko ay nanginginig na. Pero sumasayaw pa rin ako. Si Thomas ay nadapa at hindi na nakatayo. Pero gumagapang pa rin siya, sumasayaw pa rin siya kahit gumagapang na lang siya. Si Zenaida ay nadapa rin, pero gumagapang din siya. Nakita ko yung mga paa niya na nabalian na ng buto, pero sumasayaw pa rin siya. Nung mga oras na yon ay hindi na ako makapag-isip ng maayos. Ang alam ko lang ay kailangan kong sumayaw kahit na halos hindi na ako makahinga, kahit na halos hindi na ako makatayo. Sumayaw kami ng ilang oras. Yung ibang mga sumasayaw ay namatay na sa sobrang pagod. Pero kahit patay na sila ay bumabangon pa rin sila at sumasayaw. Yung iba ay kilala ko. Isa sa kanila ay si Thomas. Nung mamatay si Thomas ay bumangon pa rin siya at sumayaw. Pero may ngiti na yung labi niya. Nakakatakot yung ngiti niya. Nakakatakot yung mga mata niya. Nung mga oras na yon ay gusto ko na ring mamatay. Pero hindi ko magawa. Nung tumigil sa pagtugtog yung kakaibang lalaki, ay doon lang kami tumigil sa pagsasayaw. Hindi ko alam kung paano ko nagawang makalabas ng tolda. Pero nakalabas ako. Nakalabas din si Thomas at Zenaida. Pero si Thomas at yung ibang tao ay naiwan sa loob ng tolda. Nakangiti sila at ayaw nilang umalis. Nung makalabas ako ay nakita ko yung kakaibang lalaki na nakatayo sa labas ng tolda. Nakangiti siya sa akin. Sabi niya sa akin ay umalis na raw ako. Kasi yung mga naiwan sa loob ng tolda ay hindi na makakalabas pa. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi na ako nagtanong pa, umalis na ako. Si Thomas ay umalis din, pero si Zenaida ay naiwan. Nung mga oras na yon ay hindi ko na siya nakita. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay iba-iba ang naging kapalaran ng mga nakaligtas. Si Zenaida ay nawalan ng isang paa. Naging mapag-isa siya, ayaw na niyang makihalubilo sa mga tao. Siya yung na-stroke at hindi na nakakaalala ng kahit ano. Si Zenaida ay naging lasengga. Si Thomas ay umalis ng bayan para mag-aral. Naging teacher siya at bumalik sa bayan namin para magturo. Ako naman ay nanatili sa bayan namin. Paminsan-minsan ay naaalala ko yung pangyayaring yon. Lalo na kapag humuhuni si Zenaida ng isang tono na hindi ko malilimutan. Pag naririnig ko yung tono na yon, ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na sumayaw. Kaya ayaw kong marinig yung tono na yon. Sa tuwing naririnig ko yon, ay gusto kong bumalik sa Intramuros. Pero pinipigilan ko yung sarili ko. Hindi na ako bumalik sa Intramuros. Naalala ko yung sinabi ng kakaibang lalaki na hindi na makakalabas yung mga naiwan sa loob ng tolda. Sa kwentong ito, natutunan natin na may mga kasiyahan na nagdadala ng masamang kapalaran. Minsan, ang mga nakatagong lihim ay mas mabigat kaysa sa ating iniisip. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayong muli sa susunod na upload. Tandaan, sa bawat sayaw may panganib na nagkukubli. Hanggang sa muli, mga ka-creepy.